Well, kung titignan yung mga survey, ay medyo labas pa sila sa Magic 12. Diba? Kung titignan yung survey. Pero malayo pa eh. So, pwede pa magbago yan dahil nandun naman sila sa bingit. Ikalawa, yung kasama sa Magic 12, medyo tinatamaan ng maraming issues. Halimbawa, si Amy bumababa. Dahil bumababa siya sa dalawang ilog. Yung dalawang ilog na yon hindi solido sa kanya. Kahit siya ng presidente. Ikatlo, yung iba, may mga tama rin. Si General Luna, medyo tatamaan yan. No? Tapos yung ibang mga masasama sa ICC, si General Luna at saka si Bongo, pwedeng tamaan yan. So, may mga kasama sa 12 na baka humina. So, may chance yung mga nasa bingit. May opportunity. Oo, na makapasok. Kung sila ay mag-i-scale up, dahil medyo tahimik din ng konti si Kiko at saka si Bam eh. Si Chel Joke nung ngayon nagsasalita, bumabanat. So, kailangan mag-scale up din sila. Kaya nga, 2 weeks ago, ay lumabas si Senator Bam sa mga interviews, di ba? Sa ANC, sa TV5. Ibig sabihin, nagpaparamdam na siya. Dapat mag-scale up pa siya. Mag-scale up siya. What does he stand for? So, kailangan ayusin nila yung political narrative para hindi maulit yung 2019. Na for the first time sa ating kasaysayan, wala ni isang oposisyon na nanalo. So, para mapigilan yan, kailangan nilang ayusin yung kanilang narrative at mag-scale up sila. Na tingin ko ginagawa naman. So, sinasabi ko lang, depende yan sa ilang kombinasyon na factors. Yung pasok mo sa 12 ay hihina, lalabas, katulad ni Amy, katulad ni Bato. Medyo lumuwag eh, dahil sabi ni Willie Revillamin, hindi na siya tatakbo. Sabi, mukhang si Isko at saka si Doc Willie Ong, hindi na rin tatakbo. So, pwedeng lumuwag. Lumuwag. Pero ang layo pa rin nila talaga, no? I mean, apart from luluwag, makakaroon ng possible openings. But they're like in the pa-20s sila halos. Ano ang advice mo sa kanila dun sa never-ending criticisms tungkol sa kanilang image? The need to improve their image. Yes. Ayun yung susunod na sinabi ko kanina. Kailangan sila mag-scale up. Hindi sila pwedeng tahimik nito nakaraang 2 taon. No? May opportunity sila eh. Bakit? Nagdudurugan yung dalawa eh, Duterte at Marcos. So pwede ka makakreate ng third pole na medyo compelling. Pero kailangan humingi sila ng advice kay Ina at kay Michael. Paano gawin ito? Kailangan ng communication. Sige, bibigyan na ako. Ako, advice ko sa kanila, kasi hindi sila gano'n na pagkikita. Tapos pag nakita nga sila, parang yun pa rin yung topic, di ba? Tapos parang umiiwas nga doon sa label na dilaw, parang gano'n. Ako, feeling ko dapat parang mag-ala Alden Richards, Ronald Llamas sila na makikita sa lahat ng plataforma. Tapos yung sense na sinasabi, hindi lang dahil sa partido. Yung parang gano'n, di ba naano mo ako, parang, di ba kasi panahon ito ng issues na eh. Hindi na ng partido o ng brand mo eh. Di ba? Issues. Di ba kasi kung ako narinig ko sila, meron silang bago o fresh na pananaw sa isang issue, doon siguro dapat muna humulma, hindi yung pagbe-build ng image again eh, di ba? Kasi di ba parang sa atin naman, ang mahalaga naman sa Pilipino, kung maganda yung sinasabi mo at that point or this point in time, yung timely ka at di ba nakikita naman yung iyong sinseridad, baka doon muna magsimula. Di ba hindi yung parang sige. Tama si Michael Ina, no? Kailangan maging disruptor. Kailangan mag-out ka ng lamesa dahil hindi po pwede ang slow burn. Kailangan quick burn. Dahil ilang buwan na lang kampanya na. So kailangan mo magtaob na lamesa, magmarka ka. Kailangan maging controversial ka. Yan. Kung siguro 3 taon, baka pwede pa ng slow burn. Pero less than a year na lang So kailangan disruptor. Kailangan itaob ang lamesa. Kailangan controversial. Kailangan emotional. Diba? Yun yung kailangan nila.